Peter chapter 1, verse 13 hanggang 16. Therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. Verse 14. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy, for I am holy. Ang Diyos po ang siyang magpala sa Kanya po mga salita ngayong umaga. Allow me to use this as simple title, Hear and Obey. Obedience is important for those who follow Christ. Everybody say, hear and obey. Last Sunday po, alam ko napagpala ho tayong lahat sa message po na binigay ng Lord sa pamamagitan po ni Pastor Alex. Amen po ba? Ito ho yung naging title ho, the last Sunday, Speak, Lord, for your servant hears. It's about developing sensitivity in hearing God's voice. May mga hindrances po na pinakita si Pastor Alex the last Sunday, disobedience, desecration, and displeasing the Lord. Well, this morning ho, tignan natin yung isang mahalagang bagay din po na kailangang maintindihan din po natin. Ang kahalagahan ng pakikinig, yes, but also yung kahalagahan ng pagsunod po natin sa atin pong Panginoon. Amen po ba? What does obedience means sa konteksto po ng isang Kristiyanong katulad po natin, in simple terms, it means hearing the Word of God and acting on it. It implies aligning our will to God's will. It is when we completely surrender to His authority and base our decisions and our actions on His Word. Excited po ba kayo dito kapag Sunday na kayo po ay nakaupo sa mga upuan na yan? Meron tayong kailangang makita ngayong umaga. Hindi lang tayo tagapakinig, tayo'y tagagawa rin ng mga naririnig po natin. Alam nating ikabubuti po natin. Amen po ba? Meron tayong napakabigat na responsibility. Everybody say responsibility. Tingnan nyo nga ho yung milyonaryong katabi ho ninyo kung handa na siya sa mga responsibility. That after we hear the Word of God, pag uwi po ninyo, meron kayong responsibility na kailangan gawin. Huwag lang makinig, huwag lang papasok sa kaliwa, lalabas sa kanan. Let me read James 1:22. Ito'y malinaw na paalala ho ng lingkod ng Diyos. It says, do not merely listen to the Word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the Word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom, and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Amen po ba? Malinaw ho yung sinasabi ni Apostle James, kung paano ho natin pala dapat tinatrato ang mensahe ng Diyos kapag ito'y narinig po natin, inuulit ko, may kaakibat na malaking responsibilidad. Amen po ba? Amen po ba?
Hindi lang tayo basta pupunta sa simbahan, makikinig pero wala tayong gagawin. Naging ritual na lang. Naging religious practice na lang yung pagpunta sa simbahan. Katulad ng mga unang nakagisnan po natin. Talakad tamo, luklok tamo, siklod tamo, muli tamo, alang may bayo. Walang nabago sa buhay po natin. Pero nung nakilala ho natin ng Lord, tinanggap natin siya, personal tayong nagkaroon ng ugnayan sa Kanya, kakaiba ho ang dating ng salita ng Diyos sa atin. Sobrang napakamakapangyarihan. Amen po ba? Nagbabago at nagpapala ng buhay. Amen. Yung pinaka-the best nga ang palakpak sa Lord Jesus. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia yung aklat po ni James. And paalala po, huwag niyo pong hanapin si James sa Magandang Balita na Jaime. Santiago po siya sa Tagalog, okay? Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa. Please read. Dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili umalis at kinalimutan ang kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay makakalimot. Ginamit po ni Apostle James ang isang analogy. Ito ho yung larawan ng sinasabi ho niya na pwede ho nating gawing reference. Kung gaano ho natin dapat tinitignan ang salita ng Diyos. Gumamit siya ng isang paglalarawan na tayo po ay kapag humarap sa salamin, hello po, kayo ho ba'y nanalamin kaninang umaga? Tingnan nyo nga ho yung katabi ho ninyo, tama ba kwelyo? Tama ba ang butones ng damit? Baka dispalinghado ho yan. Tama ba ang kulay ng sapatos? Baka magkaiba yung sinuot? Di ho ba? Yung iba mahangin sa labas. Yung iba hinawi ang buhok, bumalik. So, kailangan mong manalamin. Baka may morning glory kailangang alisin. So, maraming dahilan. Bakit ka nananalamin? Amen po ba? Pagkagising mo pa nga lang eh. Hello? Sa mga kikay dyan. Pagkagising pa lang, facial cream na o salamin na. Yun ang kakambal ng karamihan sa umaga. Kasi may kailangan kang tignan sa iyong mukha, sa iyong sarili. Yung reflection mo, ano yung dapat mong isaayos, ano yung dapat mong gawing maayos bago ka man lang lumabas ng bahay. Ito ang ginamit na analogy ni Apostle James. Kung paano ho natin dapat tinitignan ang sarili po natin. Every time we hear the Word of God, halimbawa ngayong umaga ako'y nagpe-preach, nananalamin po tayo sa habag at biyaya ng Panginoon. Mamayang hapon o mamayang pag-uwi ho ninyo, tiyak may gagawin ka sa sarili mo. May itutuwid ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Pakisabi nga ho sa milyonaryong katabi ho ninyo, ready ka na ba ngayong umaga? Amen po ba? Kung bakit excited tayong dumalo kada linggo sa lugar ito dahil alam natin, inihahanda tayo ng Diyos. Dito sa 2 Timothy 3:16, it says, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. This is the power of the Word of God. Nangangarap tayong lahat na mabago ang buhay po natin. Amen po ba? Lahat ng mga vices na alam nyong hindi tama, hindi akma, sa harapan ng Panginoon, gusto natin lahat, ito'y mawala. Pero hindi ho natin kayang mag-isa.
We need the revelation ng salita ng Panginoon. At kailangan tayong may gawin. Kaya maganda ho, naririnig natin ang mensahe ng Diyos. Ito'y nagpapabago sa buhay po natin eh. Pero hindi pwedeng wala tayong gagawin pagkatapos nating marinig. Bukas babalik kayo sa opisina. Amen po ba? Babalik kayo sa eskwelahan. Mamaya lang, pag uwi nyo, yung mga nasa kanto ng bahay nyo, mga dabber cards nyo, mga sir, makikita nyo, nakakalat sa kanto at may iniinom na Alfonsi, Emperadori, and Pulang Kabayo. Sasabihin sigurado ng mga kaibigan mo, pare, ang tagal mo namang hindi nagpapakita sa amin. Ito ka muna, wala naman yung pastor mong maliit. Shut ka muna, pray. Salang, pray. No. Tayuan nyo yung alam nyong tama. Amen po ba? Narinig mo ang salita ng Diyos, ito ang tama, gawin mo kung anong tama. Bukas sa opisina, tiyak, maraming mga kailangang harapin ng mga iba't ibang klase ng mga hamon. Balikan natin ang narinig po natin at meron tayong kailangang gawin. Isang missionary athlete, si Eric Liddell, ang sabi ho niya, obedience to God's will is the secret of spiritual knowledge and insight. It is not willingness to know, but willingness to do God's will that brings certainty. Hindi lang pala pakikinig lang. Mahalaga po talaga yung meron tayong response sa kung ano man ang naririnig po natin. In John 8:31, it says to the Jews who had believed him, Jesus said, "If you hold to my teaching, you are really my disciples." Tatlong mahalagang bagay lang gusto ko pong iwan ho sa inyo that will help us see kung ano nga ho ba yung kahalagahan ng pagsunod. Why obedience is important for those who follow Christ. Unang bagay ho na titignan po natin, obeying God's word shows our love for God. Siguro sinasabi niyo, Pastor, napakasimple man ng puntos na yan. Alam ko na yan eh. Ang tanong, nagagawa po ba natin? Maraming mga naririnig na mga messages simple, basic, pero madalas baka hindi ho natin nasisilip kung ito'y nagagawa ho natin. Obeying God's word shows our love for God. Kung tatanungin ko po kayo kung mahal na mahal natin ng Lord, sigurado ang sagot natin, Amen. In John 14:21, whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. Yung pagmamahal sa Diyos, hindi lang sa salita. Yung pagmamahal po natin sa Panginoon, hindi lang sa pakikinig lang ng ating mga naririnig na mga mensahe po niya. Ang mas tinitignan ng Panginoon yung tamang pagsunod po natin. Doon natin mas na-express pala yung pagmamahal po natin sa Kanya. Kahit marami pa tayong mga alam na mga libro, mga Bible verses, lahat ng mga literatures na mga nabibili sa National Bookstore, nababasa nyo from cover to cover, pero hindi nagmamaterialize sa buhay natin yung totoong naririnig po natin. Ito'y ritual lang. Ang pinaka-classic example po ng pagsunod, ng may kaakibat na pagmamahal, ay ang Lord Jesus mismo. Amen po ba? Pag naghanap ka ng isang example, ng isang model ng absolute obedience sa Bible, hindi ho pwedeng mawala ang Lord Jesus. Siya ho ay nasa kanang trono ng kanyang Ama na nasa langit na kailangan ng manliligtas or Savior ang buong sangkatauhan. Nandun ho ang Lord. Mas pinili ho niyang mamuhay katulad natin at mamatay doon sa krus dahil sa kanyang pag-ibig at pagsunod sa Diyos Ama. At dahil sa kanyang pag-ibig din po sa atin. Kaya siguro maraming nagtatanong, Pastor, gaano ba kahirap ang sumunod sa Diyos? Hindi ho mahirap sumunod sa Diyos. Now, ano ba itong mga utos na ito na pinag-uusapan po natin? Handa na ho ba kayo sa ilang mga paalala ng Biblia? Pakitignan nga ulit yung katabi ho ninyo. Sabi niyo, handa ka na ba?
Masaktan. Amen. Ready? Unang verse po in Matthew 22:37. This is the voice of the Lord, and this is the command of God. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Ito'y pagpapakita kung paano ho natin kailangang mahalin ng Diyos. Sundin ang kanyang utos, mahalin siya ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong isip. Yung pangalawa po ano? Pakibasa nga. Pakibasa ng malakas, yung kalawang utos, love your neighbor as yourself. Pastor, yung bang biyanan ko, neighbor ko? Tanungin niyo po sarili po ninyo. Amen po ba? So ito'y pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Another verse in Luke 6:27, utos din to na kailangan gawin. Hallelujah! I tell you who hear me, love your, and do good to those who hate you. Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. If someone strike you on the cheek or one cheek, turn to him the other also. Martir talaga. If someone takes your cloak, do not stop him from taking your tunic. Give to everyone who asks you, and anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Do to others as you would have them to do to you. Verse 32, if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. If you do good to those who are good to you, what credit is that to you? Even sinners do that. And if you lend to those whom you expect repayment, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners, expecting to be repaid in full. Verse 35, please read. But love your enemies, do good. Everybody say, do good to them. Hapdi po nito, no? Ba't yung iba napapangiwi habang binabasa? Good to them. Nagbabago yung salita ho ninyo. Ang sabi ho dito, ulitin natin, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be sons of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful as your Father is merciful. This is the word of the Lord this morning. Hallelujah. Amen. Amen. Ang isang JIL member, JIL people, walang kaaway dapat. Amen? Amen? Baka ho, pagising nyo pa lang sa umaga, yung kapitbahay nyo pa lang, ayaw mong makita ang gate, manggigigil ka. Gigil na gigil ako dyan. Pagwawalis pa lang, issue na. Alam niyo yun? Yung parking lang ng sasakyan. Yung laging nakahamba lang sa harapan ng dyan. Yung imbes na ikaw makapag-park, pagdating mo, nag-iintindi ka, Panginoon ko. Yung bang hindi ka makapag-react kasi kakagaling mo ng church, alam nila, born again ka, may nakapaskil sa gate mo, as for me and my house, we will serve the Lord. Di ka makapag-react. Ang hirap. Kasi alam na born again ka. Another verse. Ready na ho ba kayo? Utos na naman to. Ang daming utos sa Bible, no? Ano? Ang dami, no? Kaya pa ba? Ephesians 6. O ito'y sa mga kabataan po natin.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with the promise, that it may go well with you, that you may enjoy long life on the earth. Verse 4, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. Slaves, obey your earthly masters with respect, o sa mga nagtatrabaho, and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Serve wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is slave or free. Verse 9, masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that you who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Kapag binasa nyo yung commands ng Lord, wag lang nating basta basahin. Mag-reflect tayo ano ang kailangan kong gawin. Ang ganda ng Ephesians 6. Pero gusto kong mag-focus sa verse 1 hanggang 3. Children, listen to me, children. Kung kayo ay may tatay pa at may nanay, para sa inyo din po itong address ko. Children, anong sabi? Obey your parents in the Lord, for this is right. Habang sigurong nandyan pa yung mga magulang ho ninyo at kaya pang i-appreciate yung mga bagay na pwede ho nating ibigay sa kanila. Madalas sinasabi ho ng karamihan, Pastor Alex, mahirap daw po talagang magpalaki ng magulang. Kalokohan po yun, sorry. Hindi po totoo yun. Yun po'y abusong salita. Hindi ho natin kayang palakihin ng mga magulang ho na kasi malalaki na ho sila. Ang pinapakita lang ko kapag medyo nagkakaedad daw, medyo yung management iba pag nagkakaedad. Pero wala kang pwedeng magawa, ikaw na anak. Especially tayo sa Pilipinas, hindi uso dito yung home care. Ikaw ang mangangalaga sa mga magulang. Ako'y nalulungkot kapag may nababalitaan po ako na mas may sakit ang nanay. Ang mga magkakapatid hindi makapag-usap ng maayos kung sinong mangangalaga. Awang-awa ka sa nanay, yung bang parang bolang pinagpapasahan. Sa kasalukuyan po, just allow me to share my short experience po ito pong nakaraang mga buwan. Since December po, ako po ay on-call caregiver ng nanay ko. Dahil siya po ay na-diagnose na mataas ang kanyang diabetes, nagka-infection sa daliri sa paa, and praise God po, naagapan, naputulan po ng daliri ang nanay ko sa paa. Pero ang lifestyle po ni nanay, hindi siya sanay, Madam Lilian, na walang ginagawa. Ang nanay ko po, before pa po kami pinanganak sa mundong ito, workaholic na. Nagkakarinderya. Every day, yun po ang buhay ng nanay ko. And then one day, siya po ay nasa higaan lang, hindi makagalaw, kailangan pang pinagsisilbihan. Nakaranas po ng marahil depresyon ng nanay ko. Alam niyo yung experience ko po, one time, for the young people na nandito, baka kayo pakape-kape sa Starbucks ng tig-200 na kape, hindi pa natikman ng nanay niyo yung Starbucks, bilhan niyo naman. Yung macchiato at cappuccino na yan pasosyal-sosyal sa Starbucks, nanay mo puro 3-in-1, di bilhan mo mamaya. Mukhang nag-promote pa ako Bukas ba yung 7 notes, yun na lang siguro, mas masarap pa yun. Meet siya. Wag na sa SB, doon na lang sa 7 notes, pabuksan nyo mamaya. Yung bang matikman lang nila, hindi yung puro pasosyal-sosyal, kopi-kopi ka. Ang nanay mo, puro 3-in-1, hinahati pa yung sachet. Ano yun? Tapos, porque ikaw ang nagiging provider, you're the breadwinner, pag umasta ka, kala mo, donya ka? Hello? Totoo po, mahirap mag-manage ng mga magulang na nagkakaedad, pero that is our duty.
Nung ang nanay ko naoperahan sa paa, hindi pwedeng maglakad, nakuha ko pong buhatin ng nanay ko. Ibig sabihin, bumaba ang timbang ni nanay. Nung pagkabitaw ko sa nanay ko sa kama, pagkalatag ko kay nanay sa kama, tumalikod ako, sumambulat yung luha ko. Hindi dahil mabigat siya, kundi sobra ko naramdaman yung responsibility na noon kami ang binubuhat, ngayon, ako ang nagkaroon ng chance na buhatin po siya. And I have that joy. Kulang ho, wala pa sa kalingkingan, kung sakali man na sinasabi natin, pagod na ako, pastor, sa pangangalaga sa nanay ko. No. Wala pa ho sa kalingkingan ho yun. Mahirap bayaran at tumbasan ang ginawa ho nila sa atin. Amen po ba? So ito'y utos, amen. Children, bigyan nyo pang shopping ang mami nyo. Hallelujah. Dali nyo sa SM, kung ano mang mall, mami, ituro mo, bibilin ko. Yung bang maramdaman lang ho nila na nandun ang kanilang mga anak para mag-support po sa kanila. May nakukuha po tayo this morning. Pwede ba palakpakan muna natin ang ating po Panginoon? May nagtanong siguro, marahil, pastor, ang hirap naman ng mga utos na yan. But look at John 14:30-31. But the world must learn that I love the Father, and that, please read, I do exactly what my Father has commanded me. Ang ganda ho ng example ng Lord. And to follow His example, it requires a heart that desires to please Him, a will that is bent toward obedience, and a mind that consistently seek direction from Him. Kapag binasa nyo ho yung Word of God, totoo po, ang daming mga commands, ang daming mga kailangang matutunan, kailangang mag-reflect. May nagtanong, pastor, hindi ho ba mahirap sundin ang salita ng Diyos? Pastor, ako po kasi marami pa akong vices eh. Kapag pinakinggan ko po yan, pastor, malamang at sa malamang iiwan ko po ito. Well, that is the word of the Lord. Hindi ho mahirap sundin ang salita ng Diyos. Look at 1 John 5 verse 3. This is love for God, to obey His commands. Please read. And His commands are not burdensome. Sa Tagalog po, basahin po natin, sapagkat ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos. Kaya lang ho, nagiging mahirap kasi ginagawa nating komplikado yung salita ho niya. Amen po ba? Kapag sinabing wag, wag. Kapag sinabing go, then you go. Ang sabi ho ni Pastor Craig Rochelle, I believe Christians often perceive obedience to God as some test designed just to see if we really committed to Him. But what if it's designed as God's way of giving us what's best for us? Ang pagsunod ho sa Diyos, hindi ibang tao nagbebenepisyo. Kapag natutuhan nating pakinggan ang salita ng Diyos at natutuhan nating gawin at sundin ang salita ng Diyos, kayo at ako ang unang nagbebenepisyo. Amen po ba? Amen po ba? Palakpakan naman po natin ng Panginoon. What if hindi sumunod si Noah nung utusan ng Diyos na maggumawa ng arko doon sa ibabaw ng bundok? What if si Moses hindi sumunod sa Panginoon nung sabihin ng Diyos na iligtas mo ang mga Israelites sa loob ng Egypt at dalhin sa lupang pangako? What if si Abraham hindi sumunod nung sinabi ng Panginoon sa kanya na ialay mo si Isaac at doon nagpakita ang Panginoon, nagpatunay na siya ang Jehovah Jireh? What if si Paul hindi sumunod after his conversion
Baka ang gospel ho na natili lang sa mga Jew, hindi napunta sa mga Hentil na katulad po natin. What if ang Lord Jesus hindi sumunod sa sinabi ng kanyang Ama na nasa langit at bumaba sa lupa upang ibigay ang kanyang buhay, walang kaligtasan sa ating lahat? Ito, personal ho ito. What if Brother Eddie Villanueva and Sister Dory walang ginawa ho? Hindi sumunod. Hindi nakinig ng maayos sa tinig ng Panginoon. Wala hong GIL San Fernando. Wala hong GIL Pampanga. Wala ho tayo marahil sa lugar na ito. Salamat sa buhay po nila. Amen po ba? Pwede ba nating palapakan muna ang Panginoon? Pwedeng may magbago sa kasaysayan ho ng Kristyanismo. Kung una sa lahat, hindi sumunod si Jesus sa pinapagawa ng kanyang Amang nasa langit. And we're so thankful we have leaders just like Kuya Ed. Malinis ang track record. Wala pong kaarte-arte sa katawan si Brother Eddie. Nakakausap mo ng harap-harapan. Ni pag naglalakad nga, ayaw ho siya nang nagpapapahayong. Ganun ho si Brother Eddie. Yung generosity ho nila, ibang klase yung mga leaders po natin. Salamat dun sa ganung klase ho ng puso. Amen po ba? Minsan pa po nating palapakan ng Panginoon. Hallelujah! God is good. Ikalawa ho, obeying God's word is better than sacrifice. Ang context po nito in the Old Testament, alam natin na yung pinakautos ho ng Diyos, kapag merong pagkakasala ang bayan, ang pinaka-gesture ho na ginagawa ng mga Israelites papunta sa Diyos is through offering, sacrifices, bull, lambs, etc. Depende sa laki ng pagkakasala po nila. Pero binago ho ng Diyos yun. Yung binasa ko kanina ng worship leader po natin in 1 Samuel 15:22. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the voice of the Lord?" It says to obey is better than sacrifice. And to heed is better than the fat of rams. Ang konteksto ho ng pag-aalay during the Old Testament, hindi ka makakalapit sa trono ng Diyos, only the Levites, the high priest. Ang gumagawa ng offering ang mga Levita. Pero may nangyari po, ito po ay narinig ko kay Pastor Alex the last Sunday, it's about the story of the sons of Eli. Gusto ko pong basahin lang po sa Tagalog ng mabilis dito sa 1 Samuel 2. It says, ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. Wala rin silang galang sa regulasyon ng pagkapari. Tuwing may maghahandog, pinapupunta nila ang kanilang mga katulong habang pinapakuluan pa. Pinapakuluan pa lang ang karne, may dala silang malaking tinidor na may 3 ngipin at itinutusok sa loob ng malaking kaldero o palayok. Lahat ng matusok o sumama sa tinidor ay tinuturing na nilang para sa pari. Mataas ang triglycerides ng mga to, maniwala ako kayo sa akin. Ginagawa nila ito tuwing maghahandog sa Shilo ang mga Israelita. Hindi lamang iyon. Bago pa may handog ang taba ng karne, nilalapitan na ng mga katulong ang mga naghahandog at sinasabi, hilaw na karne ang ibibigay ninyo sa pari. Hindi niya kukunin kapag luto na ang ibinigay ninyo. Abay, choosy pa. Hilaw ang gusto niya upang maiihaw niya ito. Mahilig sa barbecue. Verse 16, kapag sinabi ng naghahandog na hintayin munang maialay ang taba bago sila kumuha hanggang gusto nila, ganito ang kanilang sinasabi, hindi maaari. Bigyan na ninyo kami. Atat na atat tong mga to. Hindi makapaghintay. Anong sabi po dyan? Kundi aagawin namin yan sa inyo. In verse 17 it says, malaking pagkakasala ang ginawa nilang ito sapagkat ito'y paglalapastangan sa handog para kay Yahweh. So tama ang Bible. Aanin mo ang sacrifices kung hindi mo sinunod yung tamang proseso ng paghahandog.
Nakukuha po ba natin ngayong umaga? Lahat ng ino-offer natin sa Diyos, ito po ay para sa Kanya. Pagbibigay natin ng mga offerings na lahat ng buhay natin, ibigay natin sa Diyos. But check the process. Hindi ho ba tayo nagkakamali? We obey God in order to bring pleasures to Him and not to impress Him or to win His approval. Kaya tayo po every time we give our tithes to the Lord, paalala ko po sa inyo, walang utang na loob ang Diyos sa atin every time we give our tithes. Amen. Amen po ba? Kulang pa ho yun eh. Tignan ho natin ito na hindi ito parang lisensya na kapag naibigay mo na yung para sa Diyos, may karapatan ka ng gumawa ng kasalanan at mabuhay ng hindi naayon sa Kanya. Hindi ho. Remember that obedience is better than sacrifice. Kahit tayo po ang may pinakamalaking na ibibigay sa loob ng ating panambahan, we need to check yung laman at desire ng ating mga puso. Yung tamang paghahandog ang hinahanap po ng Panginoon. Yung tamang pagsunod sa isang tamang paghahandog. Amen po ba? Pwede ho ba nating bigay sa Lord yung pinaka-the best na palakpak? Pangatlo ho, dito ako magwawakas, it's about obeying that brings blessing. Obeying God's word brings blessing. Amen. Inuulit ko po yung sinabi ko kanina that every time we hear the word, na-process mo, sinunod mo, tayo po ang marirewardan. Tayo po ang magbebenepisyo po nito. Dito ho sa aklat ho ng Deuteronomy, hindi ko na kayang expound ito. Kapag tinignan nyo po yung aklat ng Deuteronomy 28, two-part po siya. Deuteronomy 28 verse 1 hanggang verse 14. It's about blessing because of obedience. That is from verse 1 to 14 only. Pero pag nagtuloy ka ng verse 15 up to verse 68, you do the math pag uwi nyo sa bahay. Kung ilang verses po ang naroroon from verse 15 to 68, it's about curses because of disobedience. Now, tatanungin ko po kayo, who wants blessings? Sinong gustong makapag-attract ng pabor ng Diyos? Amen po ba? Sige nga, palakpakan po natin ng Panginoon. Ang susi ho, yung tamang pagsunod. In verse 1 ho ng Deuteronomy 28, dito lang ako magbabasa before we watch this AVP. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth, and all these blessings will come upon you and accompany you if you obey the Lord your God. Ang context, mensahe po ito ng Diyos para sa mga Israelites. Muling pagpapaalala ng Diyos sa kanila. Pinagdiinan po ng Diyos in Deuteronomy 28, yung mga naghahangad ng blessing, ng pagpapala, ng pabor ng Diyos. Ang susi, yung tamang pagsunod po sa Kanya. Sabi ho dun sa verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed. The crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and lambs of your flock. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. Kayo no ang magbasa ng verses 15 to 68 pag uwi niyo sa bahay. Kikilabutan ka. Lord, verse 1 to 14, nandun na po pala lahat ng pwedeng mangyari sa buhay ng isang taong naghahanap ng pabor ng Diyos because of obedience. But in verse 15 to 68, nandun po lahat pinapakita ng Panginoon yung magiging consequences when we disobey the Word of God. Mga magulang ko at mga kapatid, sa umaga pong ito, gusto ko po kayong hamunin at ibigay sa inyo ang isang
bagay na maaring iniisip ho natin na hindi natin kaya pero kaya ho natin. And our declaration this year, that this year is a year of unusual revival, year of divine increase, year of supernatural or miraculous favors, and year of supernatural breakthroughs. Hindi ho natin mararanasan ito kung hindi tama ang kondisyon ng ating mga puso. Upang mas mabuksan ang ating mga isipan ngayong umaga, let us just watch this 5 minutes AVP po natin. Tapos ginawa mo yung 100 Days to Heaven. Nakasama Nakasama mo si Connie. Si Nanay Okay. Connie. Tapos magka-tent pa talaga kami. Siyempre kilala ko si Nanay Connie, si Connie Reyes yan eh. Nakapag-guest pa ako dati nun sa Connie Reyes. Magtrabaho kami nun, si Nanay Okay. Connie. Tapos pala, pinapanood ko lang siya sa umaga, nandun siya sa tent, babasa siya ng Bible niya, magde-devotion siya. So ako naman, okay, babasa siya ng libro. No, okay. Ganun lang kasimple. Cut to, nagaya siya sa church. Sabi niya, gusto mo ba? Punta lang tayo ng church. Sabi ko, sige po. Tapos pag dumating na yung Saturday, kasi ang services is every Sunday, magyaya siya. Lahat na ng rason sa mundo, binigay ko kay nanay. May sakit ako, may sipon ako, masakit ang ganito, may trabaho ako, name it. Makaiwas lang. Makaiwas lang. Mommy, during that time, I thought to myself na, you know what, I don't need that. I mean, that's the last thing I need in my life. I don't need religion. I need solutions. Oh, okay. Ganun ko siya nakikita. After nun, it was 2010 or 2011, natapos na yung show namin, pero hindi pa rin ako sumama sa kanya ni isang beses. Talaga? Akala ko nung sumasama ka na sa kanya. But she never stopped asking me to go to church with her. She never stopped sending me devotions. She never stopped messaging me kahit yung mga kamusta lang. Nagyaya siya ng dinner, kasama ako sa dinner just to catch up. She never stopped. So that was about 3 to 4 years of like that. Grabe, mahal ka niya talaga. That's love. Until one day, nag-message ulit siya sa akin. Saturday. I remember this was Feb of 2014. Okay. I will never forget that day. Sabi niya, Nak, halika, sama ka sa akin sa church. Ang anak naman, ang nasa isip, 4 years na akong niyayaya. Baka naman mamaya, pagka tumanggi na naman ako, ang ganda-ganda ng flow ng career ko, naku, baka gabain ako kay Lord. Sasama na nga ako. Ganun talaga yung tingin natin sa Panginoon. O baka naman magalit. Parusahan ako. Lahat nung nangyayaring maganda sa career ko. Oo, biglang mawala. Biglang Ganon. mawala. Oo. Kasi during that time, I had a show in 2012 that became a hit. It was Be Careful With My Heart. Yes, grabe yun. And it was also during that time na yung mga bagay na hindi ko inakala mangyari sa career ko, yung top rating na show, nakapag-world tour kami, Mami A concert, hindi naman ako singer, pero nagkaroon ako ng platinum album, Wow. naging household name, endorsements came in left and right. Oo. Nung time na yon, okay, this is it. Okay na yung life ko. Parang ito lang naman pala yung solution. Okay. Kailangan ko lang naman pala itong Oo. maging financially stable, maging stable din in terms of my career. So, I'm fine. Okay. But there was one show that we did in Los Angeles na habang nagpa-perform ako dun sa 11,000 people sa auditorium. Tapos yung mga tao sumisigaw, Maya! Maya! We love you, Maya! Yung Si ganun. Maya, si Sir Chief. Yung after ng performance, bumalik ako ng dressing room. Oo. Umiyak ako. Bakit? Umiyak ako kasi sabi ko, bakit ganun? Ba't hindi pa rin ako masaya? Akala ko na yung success na nangyayari sa buhay ko noon, yun yung makakapuno sa lahat ng mga pagkukulang, nung emptiness na meron ako sa life ko. But at the point of me being successful, at the top of that ladder of success, there was nothing there. And that was also the time na nag-text si nanay, gusto mo bang mag-church? Kaya pumayag ako, oo. Sasama ako sa'yo kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko ng panahon yun. So that February of 2014, una kong sumampa sa service. I've never been to a service before.
I had no idea what church looked like. Mhm. Pagkatapos noon, okay, nag-start na yung sermon. And it was, a sermon about love. Ano sabi It ng was sermon about about love. love? It was a kind of love that's different. Kasi parang, kung paano inilahad doon sa sermon yung love na yun, may ganun palang klase. Ibang-iba siya dun sa nangyari sa akin, na nadama ko. Meron pala yung love na tanggap ka ng buong buo. Meron palang love na hindi nangiiwan. Yung love na parang kahit anong mangyari, yung magsistick lang sa side mo. And syempre, parang having all those abandonment issues and fears of, parang failure, na konting gato, baka iwan ka, na parang, there's actually a love who stays pala. Meron palang ganong klase. So it was a different kind of love. Yun nga yung love na meron para sa atin yung ating Panginoon. Praise God. Pwedeng tumayo ho tayo sa presensya po ng Panginoon. Inedit ko ho yung video ng 5 minutes lang, but actually sa YouTube is more than an hour po yung video. Ang context, bakit merong issue ng abandonment itong kapatid po natin ito dahil lumaki siyang walang tatay. Then dumating yung chance na pwedeng ma-meet yung tatay ho niya, na late dahil 2 years na ho palang patay yung father po niya. Then nakapag-asawa, then after that relationship hindi naging successful, separate din po sila. Yung word po niya na merong taong nangulit sa kanya, maybe relate yung karamihan po sa inyo dito. You're using all kinds of reason, masakit, kugulot, ekupedi, ala kumpera, bisiko, etc. Kamukha ho nyo to, si Maya. Pero ang gusto ko dun sa revelation ng Lord sa kanya, after the event doon sa Los Angeles, yung sinabi po niyang 11,000 crowd, nakapik yung career niya that time. Pero ang word niya, sabi niya, parang wala pa rin. There's that emptiness sa puso ho natin na walang pwedeng mag-satisfy eh. Hindi ang savings mo sa bangko, hindi ang Ferrari mo, hindi yung success ng iyong career. Ang Diyos lang ho talaga ang pwedeng pumuno nung kakulangan na yun sa puso ho natin, wala nang iba. Amen po ba? Siya lang ho. Pwede ba nating itas lang ating mga kamay sa umaga pong ito? Patuloy lang ho nating damihin ang yakap ng Diyos ngayong umaga sa lugar na ito. Maging mga nasa overflow room, niyayakap ka ng Diyos ngayong umaga. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, My comfort when I'm weak. I trust in you Through storm and raging seas. Come on, just lift your hands, church. Faithful, Patuloy nating pasalamatan at awitan ng Diyos ngayong umaga. You're the glory and the lifter of my head. Hallelujah. It fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Come on, just lift your hands. Narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba. My Jesus, Yakapin mo ang iyong mga anak sa lugar na ito. Nothing would ever take your place. my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Sa pinakamalakas na dinig, come on.
manalangin yung verse 1, just look at the screen. It says, Savior of my soul. just say to Jesus, I confide in you Through all through my the darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. Comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. I live to worship you. And I live to worship you. Give you the praise, Lord. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Express your trust and love to Him. And Yes, I Lord. long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibaba muna po natin ang ating mga kamay. Praise God. Thank you, Pastor Albert, for the Word of God. Alam kong na-minister po tayong lahat. We sense His amazing love. We sense God's presence. We sense His comforting embrace. Yung absolute obedience, kapag hindi ito naintindihan ng tao, parang mabigat. Bakit ba pinipilit tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya? Ganun ang dating sa iba. But if you begin to understand the deep truths of God's Word, everything God says and everything God does issue from His very nature of who God is. And the Bible says God is love. He's a God of love. So lahat ng ipagagawa ng Diyos ay nag-umuusbong po yun sa kung sino siya. Walang ipapagawa o walang sasabihin ng Diyos na taliwas sa kanyang nature, sa kung sino siya. So if you begin to realize who this wonderful Creator is, that He's not just powerful, and in fact, He's all sufficient. He does not need anybody to feel that He's God. Merong creation o wala, hindi nagbabago ang kanyang pagiging Diyos. So He is all sufficient. He is all power. He is the perfection of everything. Yun po ang ibig sabihin ng glory. Glory is the perfection of everything. Lahat imperfect, but God is always perfect. He is always right. He knows what is best. So kapag sinilip ang pagsunod sa aspeto ng pagdududa, sa halip na sa aspeto ng pagtitiwala, doon tayo mahihirapan. And upon careful study, if
God is so intelligent and He knows everything. He is the Alpha and the Omega. He's so everything. Actually, in fact, ang Biblia po, kapag pinag-aralan natin, it's called the book of prophecy. Hindi pa nagaganap na, sulat na. Ganong katalino ang Diyos. In fact, He already knows our very end. He already knows even eternity. And it's a powerful thing to understand. Ako limitado, ang tao limitado, pero may Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay at alam ang pinakamainam sa akin. And then, so He gave us His word. But you see, kaya nahihirapan ng tao sa pagsunod is because there's a rebel within us. Isaiah 53, paki-flash ng mabilis. 53 verse 6. Ang diablo, ang pinakaunang ginagawa niya ay pinagduda niya si Adan at si Eva na hindi kayo mahal ng Diyos. May tinatago sa inyong Panginoon. Talaga ba? Sinabi ng Diyos. So dun pa lang ay makikita na natin that the first weapon of the enemy is to sow doubt in your heart that God is hiding something from you, that God does not love you. At kapag ang tayo naniwala sa kasinungalingan ng kaaway, dun kaunti-unting nawawalay sa Panginoon. Look at this. All of us, everybody say, all of us. That includes you, that includes me. All of us, like sheep, have strayed away. Lumihis tayo ng landas. We have left God's paths to follow our own. That's the problem. When we want to do our own thing, instead of doing God's will, which is good and which is acceptable, which is perfect. Many people think that they can reinvent life apart from the real designer and the author of life. Ang tawag po doon, pride. Ang tawag doon, pagdudunong-dunungan. At alam nating lahat, kapag ang tayo nagdudunong-dunungan, doon siya napapahamak. And yet, look at God's love. And yet, the Lord laid on Him the sins of us all. He did not stop following after us. Kasi alam niya yung pupuntahan mo eh. Alam niya yung danger. We can only see so much, but we don't see everything. We can see only on a corner, but God sees everything. Mahirap pagtiwalaan mong damdamin mo lang. There will come a time that even your own feelings can betray you. Tamang magtiwala sa tao, but even some people can do bad to you. Hindi ka rin pwede magtiwala sa sarili mong karunungan dahil madalas ang assessment natin kapos. Pero karapat-dapat pagtiwalaan ng Diyos. And we may not understand everything when we begin to say, I trust you, Lord. And therefore, when you say this, I will follow you. Meron pong isang salita ngayon na pinapauso ang diablo eh. Yung salitang walk, narinig nyo na yon, W-O-K-E. Ginagamit ito ng mga so-called matatalinong tao daw na walk na ako. Ibig sabihin ng walk, enlightened na daw sila. Hindi raw sila pwedeng maloko. Pero pag pinag-aralan mo, it's just another way of the devil using a terminology to make even something that is so perverted, palatable, and acceptable. Na parang masarap pakinggan yung walk, gising na ako. Pero kapag tinignan mong ang buhay, it's a demonic liberalism. Na kaya kong gawin ang lahat ng bagay, hindi nyo ako pwedeng bawalan ng kung ano-ano. Basta kung ano ang gusto ko, yun ang gagawin ko, walk na ako eh. That's their terminology. And they begin to interpret freedom according to their own way and understanding instead of understanding freedom by obeying God's paths. Walk na ako, okay lang na maglilibin ako, ba buhay ko to eh. Gising na ako, buhay ko to. And they call it walk, gising. So it's a terminology being used by the devil to make something that is so foolish and perverted palatable and acceptable. Pero alam nating lahat sa liwanag ng salita ng Diyos, there is no real freedom
if you don't follow God's paths. Because real freedom has healthy boundaries. What others call as freedom actually leads them to bondage. Palipat-lipat ng kinakasama sa buhay, walk na ako eh. The Bible calls that spiritual blindness. Hindi ka gising, ikaw ay nasa dilim. Pero salamat yung mga nagsabing, Lord, hindi ko alam ang lahat. And when you say that this is how I need to conduct relationships, it's because out of your knowledge, you know what will work, what does not work. Pansinin po ninyo yung lahat ng mga taong nagsimulang sumunod sa Diyos and they practice following Jesus in all the details of their lives. Ang pagsunod ina-apply sa marriage relationship, ang pagsunod ina-apply sa pagpapamilya, ina-apply sa pagtatrabaho, ina-apply in the details of life. You know what happens? They experience real freedom. Purihin ang Diyos. The Bible tells us, John chapter 8, paki-flash ng mabilis, verse 31, please. Verse 31, John chapter 8. Jesus said to the people who believed in Him, "You are truly my disciples if you remain faithful to my teachings. If you follow my path, if you seek to obey me." Kahit kumokontra ang laman, kaya dun humihirap kasi may gusto yung laman na madalas kontra sa kalooban ng Diyos. We want to do our own thing when the secret is we do God's will. Verse 32. Everybody read with me. And you will know the truth. And the truth will see. Ito ang tunay na gising. Purihin ang Diyos. Ang mga sumusunod sa Diyos, sa salita at panuntunan ng Panginoon, yun ang totoong matalino at gising. Purihin ang Panginoon. You and I don't know everything. But this intelligent, supreme being who loves us knows everything. And He says, I've got good plans for you. You will not be all that that kind of person that God wants you to be by your own self. No, you can only be all that wonderful person that you can be when you trust God who has good plans for you. Saan ka makakakita ng Diyos na nagsasabing, before you were formed in your mother's womb, I saw you. Hindi pa alam ng scan, ng teknolohiya, kung sino ka, kung babae ka o lalaki ka, sabi ng Diyos, nakita na kita. Bago ka ipanganak, may magandang plano na ako sa buhay mo. So, this is the secret. Of course, we ought to love God, yes. Pero alam nyo, before you love God, you must allow God to love you first. Because when you allow God to love you and understand who He is, mas maiintindihan mo na ang pag-ibig mo sa Diyos hindi parang obligasyon, kundi isang tugon kasi una siyang nagmahal sa iyo. And so kapag sumusunod ka, kahit kumukontra ang laman, your mind now is set, I'm still gonna do this even if I'm not convenient, my flesh is not convenient in rectifying this mistake because I trust my God. He knows what is best for me. Now, tingnan nyo ang paghahambing ng mundo at ang Diyos. Ang Diyos, sasabihin niya sa iyo ang totoo. When you do this, the right thing, this thing will happen. You'll be blessed, you'll succeed. But if you do your own thing, and you disobey God's righteous commands, sasabihin din niya kung anong mangyayari sa iyo, hindi niya itatago. Mapapahamak ka, masisira ka. So, hindi niya itatago. Ang dyablo hindi, baligtad. Pag tutuksuhin ka, sasabihin niya sa iyo, naku, kapag nilabag mo ang Diyos, maliligayahan ka, baliwala yan, yung huwag kang matakot sa konsekwensya, yan. Pero kapag nahulog ka na sa kasalanan, after the devil minimize sin's consequence, at nahulog ka na sa kasalanan, ima-maximize niya ang condemnation. Naku walang kwenta kang nilalang diyan ka na lang. So, ganyan ang mundo. Aanyayahan ka sa ligayang alok niya, pero kapag nahulog ka na at parang basura ka na lang, itatapong ka ng mundo. Baligtad na baligtad sa Diyos. Kaya naiyak yung kapatid si Sister Jody Alam niya yung nakaraan niya Nagigilty siya Pero nung maintindihan niya and allowed God to love her,
May ganong klase palang pag-ibig na kahit ano yung nakaraan mo, kapag lumapit ka sa Diyos, tanggap na tanggap ka pa rin. Mahal na mahal ka pa rin. At tutulungan kang muling makatindig sa buhay. Maybe there are some listening via live stream. I don't know. Na backslide ka and you feel na galit ang Diyos sa'yo, kaya hindi ka makabalik. That's a lie of the enemy. You just go back to God. Look at the prodigal son. Alam ng father, malaki ang pagkukulang ng kanyang anak. Pero nung lumapit, manumbalik yung prodigal son, na-realize, ang hirap palang sumuway. Ang hirap palang mabuhay sa karumihan at kasalanan. Magiging miserable ang buhay mo. Babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko, nagkasala ako sa langit at nagkasala ako sa iyo, tatay. Hindi na ako karapat dapat tawagin yung anak. Ituring na lang niyo kung isa sa mga alipin. But you know what happened? Na nung manumbalik ang prodigal son, hindi siya kinondena ng father. Hindi pa siya nagsasalita, niyakap na kahit amoy baboy siya. Bigyan nyo ng damit, bigyan nyo ng singsing, bigyan nyo ng sandalyas. Ganun ang Diyos. We've got to change how we view God. First, allow God to love you. He is the God who is so concerned to you. At kapag nanumbalik ka sa Kanya, galak na galak siya. So now, obedience will be easier. I will obey you the best way I can because nobody loves me and cares for me like you do. Lift your hands to Jesus. I live to worship you. And I live to say it to Him. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Yes, Lord. You can stand between my Lord and me. My Lord and me. Lord, I live to honor you, and I long to bring my national offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Your hand is lifted before the presence of the Lord. After this month, our prayer is mag-iba po ang pag-unawa natin sa salitang pagsunod sa Diyos. Na hindi ito isang parusa. Ito'y paraan ng Diyos upang tayo ay mapagpala, upang tayo ay magtagumpay sa buhay, upang tayo ay mabuhay ng malaya. He's a wonderful God. Karapat dapat sundin ang kanyang mga matutuwid na kautusan. Your hand is lifted before the Lord. It's like a vow. I will change the way I view God. I will change the way I view His Word. Karampatang mahalin siya na perpekto ang pag-ibig niya sa akin. And I will never let go of God's love. And I will be hungry for His Word. I will practice this. I will hear and obey. I will hear and obey. My God, whose plans are so good for me. Would you follow this simple prayer of reaffirmation? I-escalate ko ang aking pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. I will follow Jesus in the details of my life. I will apply His Word in every area of my life. In every area of my life where I obey and apply His Word, those are areas in my life that I will experience His blessings. Freedom, meaning, depth, purpose. Sabihin nawa nating lahat sa Lord Jesus na nasa ating pong kalagitnaan because He said 2 or 3 gathering in my name, I am in the midst of them.
Follow this prayer, please. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, narinig ko po, narinig ko po, nangusap ka sa akin. nangusap ka sa akin. You're inviting me, Lord, You're inviting me, to Lord, trust you, to trust you, to follow you. to follow you. Patawad po, O Diyos, Tawad po, O Diyos, sa anumang pag-aalinlangan sa anumang pag-aalinlangan na magtiwala sa iyo. na magtiwala sa iyo. Siya sa atin mong aking puso. Sa atin mo ng aking puso. Anumang selfishness, Anumang selfishness, self-centeredness, self-centeredness, patawad, O Diyos. patawad, O Diyos. Help me Help me to be obedience-oriented, to be obedient-oriented, not just self-oriented, not just self-oriented, not just pleasure-oriented, not just pleasure-oriented, but obedience-oriented, but obedience-oriented, based on a deep trust based on a deep on trust who you are. on who you are. I allow you, Lord, I allow you, to Lord, love me, to love me. and I'm responding to that love. Responding to that love. I love you with all of my I heart, love you with all of my soul, all of my with all of my mind, all of with all of my strength, all of my and I will live for you. and I will live. I declare, Jesus is my Lord. Jesus is my Jesus is the Savior of my Jesus is soul. the Savior of my Ako soul. po'y nangangako, Ako po'y nangangako. sisikapin ko, Sisikapin. mabuhay ng kalugod-lugod Mabuhay na sa iyong banal na sa harapan. iyong banal na harapan. I give you the I praise. give you the In praise. Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Let me just be the one to pray. Father God, this morning you've touched lives, you've touched hearts, you've increased our understanding why you said, hear and obey. Ito'y paraan ng iyong pag-abot sa amin, paglilid sa amin sa malabong pastulan, sapagkat pawang mabuti ang nais mo sa buhay namin. You are the true lover of our soul. And today, Lord, we thank you for the anointing of healing. We thank you for the anointing of wisdom. We thank you for the anointing of deepening trust to the living God. We thank you for the anointing of hunger for your word, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Pinapawi mo ang kapagurang dulot ng mundo, Panginoon. Pinagpapahinga mo kami sa iyong presensya at sa iyong pangako. We will grow in the knowledge of the Lord. We will grow in the Word of God. Your people will flourish, hallelujah, when they plant their lives in obedience to your word. For you said, blessed is the man who walks not after the counsel of the ungodly, nor sit in the seat of the scorners, nor stands in the way of sinners, but his delight is in the law of the Lord, and in his law will he meditate day and night. For he shall be like a tree that is planted by the rivers of waters, whose leaves will never wither away, but who bears much fruit in its season. Magbubunga ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Give him praise, people of God. Believe that God will bless the work of your hands. He will bless your future. He will give you good dreams. Hallelujah! Sabakate Yerebahaya. Everybody pray. I live to worship you, Lord. This is our vow and commitment. And I live to worship you. We love you, Lord. We will obey you. We will hear. We will obey. The only one for me. Deliver, take your place. Pangako, pangako, Panginoon. You can stand between my Lord and me. I live to, we will honor you. We will honor you. You deserve it, Lord. You deserve it. Alive and over me. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher. Take me higher. Draw me deeper. I give
Come on, feel free to express your love and worship to the King of Kings and Lord of Lords. Even anointing of healing, let it flow, Lord. Touch every sick body. Let there be inner healing as well, Lord. Renew the hope of your people. Tanggapin po ninyong iba yung kalakasan, iba yung himala, iba yung pag-asa. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Seal your word this morning, Lord. Sa pagharap naming muli sa panibagong linggo, help us, Lord, to apply your word that we have received. Enable us to be a blessing, Lord, to our loved ones, to people that we come in contact with. Be glorified in our words, in our thoughts, in our lives, in our plans. Ito na po ang mission namin sa buhay. Huwag kaming mabuhay para sa sarili lamang namin. Mabuhay kami para sa Kanya na nagbigay ng Kanyang buhay upang kami mabuhay. For our Lord Jesus Christ. We honor you, Lord God. We praise you. How many of you were blessed this morning? Amazing presence of God. Napakasarap mahalin at sundin ng Diyos na nagmahal sa atin ng gayon na lamang. Purihin ang Panginoon. Amen. Stretch your hands please for the prayer petitions. Sa lahat po, Diyos, ng mga kahilingan sa panalangin of whatever sort it is, different situations in life, but the same God of miracles that could touch every need. Sino man po ang may daing o Diyos na pumasa sa board exam or for whatever need, we claim your promise that this year is a year of supernatural breakthrough to those who obey you, to those who love you, to those who please you. Sa pangalan ni Jesus, even if it's a prayer petition of healing for a loved one, we're agreeing together as a congregation. Alam mo pong lahat ang kada titik, kada salita na naisulat, O Diyos, ng iyong mga anak. Ang mga prayer petitions na ito'y palatandaan ng aming matibay na pananalig, may magagawa ang aming Diyos. We're not diminishing what you can do. We're applying the now faith of whatever we ask for. We believe that we receive them and we shall have them. I want a congregation to please exercise your faith by thanking the Lord. I thank you, Lord. I claim the answer to my prayers according to your will. Lift up your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all now and forever, and all will say, Amen and Amen. God bless you. See you next week, and to God be the glory.